Sa kasalukuyang henerasyon, ang pangalang Edgar Mortiz ay karaniwang iniugnay sa pagiging isang respetadong direktor sa telebisyon, partikular na sa mga matatagumpay na comedy at variety shows. Subalit, sa likod ng kanyang kasalukuyang katahuhan bilang isang malikaing puwersa sa likod ng kamera, mayroong isang mayamang kasaysayan na marahil ay hindi batid ng marami. Bago pa man siya nakilala bilang Direk Bobot, si Edgar Mortiz ay isa sa pinakasikat na matinee idol noong dekada 70. Isang mga awit na may mga awiting tumatak sa puso ng publiko at ang kapareha ng tinaguriang Star for All Seasons na si Vilma Santos. Ang kanyang paglalakbay sa industriya ng aliwan ay isang salaysay ng ebolusyon, pag-angkop at pananatili. Isang testamento sa kanyang maraming talento at di matatawarang ambag sa kulturang popular ng Pilipinas. Kamusmusan at mga unang hakbang sa sining. Isinilang si Edgar C. Mortiz noong ika-30 ng Agosto, 1954 sa Lungsod, Quezon. Siya ang ikalawa sa 3 supling ng mag-asawang Celso Mortiz at Lucy Ray. Sa kanyang murang edad, malayo sa kislap ng entablado at kamera ang kanyang pangarap. Tulad ng maraming kabataan, ninais niyang tahakin ang landas ng medisina at maging isang manggagamot. Nag-aral siya ng elementarya sa Philippine Normal College Laboratory School at umabot hanggang 3 taon ng high school sa Far Eastern University sa Maynila. Ngunit, tila may ibang plano ang tadhana para sa batang si Edgar. Sa edad na 10, unang nasilayan ang kanyang potensyal bilang isang batang aktor na lumabas sa ilang mga pelikula. Ang kanyang formal na pagpapakilala sa industriya ay naganap noong 1969 sa pelikulang Odalayla, kung saan nakasama niya ang mga artistang sina Larry K. Belmonte at Pilar Pilapil. Sa proyektong ito, bagamat hindi pa siya ang pangunahing bituin, napansin na ang kanyang natural na karisma at kakayahan sa pag-arte. Ito ang naging simula ng isang karerang magiging makulay at puno ng mga di malilimutang kabanata. Pagsikat bilang matinee idol at ang tambalang V at Bot. Ang taong 1970 ang naging panandang bato sa karera ni Edgar Mortiz. Sa taong ito, ipinareha siya sa isang sumisikat ding dalagitang aktres, si Vilma Santos, sa pelikulang My Pledge of Love na printoduce ng Tagalog ilang-ilang productions. Ang pamagat ng pelikula ay hango mismo sa isang awitin na pinasikat ni Edgar bilang isang baguhang recording artist sa ilalim ng Villar Records. Ang pagsasanib ng kanyang kasikatan bilang mang-aawit at ng kanyang umuusbong na karera bilang aktor ay naging isang mabisang formula. Agad na kinagat ng publiko ang tambalan ni na Edgar at Vilma. Ang kanilang chemistry sa screen ay hindi may kakaila. Isang perpektong timpla ng tamis, kilig, at natural na interaksyon na sumalamin sa damdamin ng mga kabataan noon panahong yon. Ang kanilang popularidad ay mabilis na umakyat at sila ay itinuring na pangunahing katapat sa nangingibabaw na tambalan ni Nora Honor at Tirso Cruz Ikatlo na mas kilala bilang Guy and Pip. Ang tunggalyan sa pagitan ng dalawang love team ay hindi lamang naganap sa takilya, kundi maging sa kanilang mga tagahanga. Ang dekada 70 ay naging panahon ng matinding fan wars, kung saan ang mga taga-suporta ng V at Bot, Vilma at Edgar, na may palayaw na Bobot, at Guy and Pip, ay hayagang nagpapahayag ng kanilang paghanga at ipinagtatanggol ang kanilang mga idolo. Isang phenomenon na nagpatingkad sa kulturang showbiz ng Pilipinas. Dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila, kinuha sila ng Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo noon. At dito, lalong sumiklab ang kanilang kasikatan. Ang pelikulang 16, 1970, ay lalong nagpatibay sa kanilang estado
bilang isa sa mga pinakamahalagang love team sa bansa. Mula rito, dumagsa ang mga proyekto para sa kanila. Sunod-sunod nilang pinagbidahan ang mga pelikulang naging bahagi ng kamalayan ng isang buong henerasyon. Kabilang ang Angelica, Rene Rose, Sweetheart, Because You're Mine, Wonderful World of Music, Dama de Noche, Edgar Loves Vilma, My Sensations, at Hello Young Lovers. Bukod sa kanyang mga pelikula, kasama si Vilma, nagkaroon din si Edgar ng mga solong proyekto na nagpakita ng kanyang sariling kakayahan bilang aktor at mga awit. Ilan sa mga ito ay ang The Singing Playboy, Our Love Affair, at I'll Be Loving You Eternally. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng mga pelikula sa kalagitnaan ng dekada 70, tulad ng Aloha, My Love, Don't Ever Say Goodbye, at Leron, Leron Sinta, 1972, Zung Zung Superman, Anak ng Aswang, at Now and Forever, 1973, Kampanerang Kuba, Biktima, Vivian Volta, at Putok Dito, Putok Doon, 1974, Karugtong ang Kahapon, 1975, at Daigdig ng Lagim, 1976. Ugnayan sa labas ng kamera. Ang matamis na pagtitinginan na ipinapakita ni na Edgar at Vilma sa pelikula ay hindi nagtagal at naging isang tunay na pag-iibigan sa labas ng kamera. Sila ay naging magkasintahan na lalong nagpakilig sa kanilang mga tagahanga. Sa mga panayam noon, inilarawan ni Vilma Santos ang nobyong si Edgar bilang isang taong may pagkakonserbatibo at mahigpit. Ayon sa kanya, hindi nito nais na siya ay nagsusuot ng mga damit na may mababang neckline o maiksing palda. Ang kanilang relasyon ay naging masaya sa loob ng ilang panahon. Subalit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig sa showbiz, hindi ito humantong sa panghabang buhay na pagsasama. Sa huli, ang kanilang mga landas, kapwa sa profesional at personal na aspeto, ay naghiwalay. Ebolusyon. Mula aktor tungo sa komedyante. Sa pagtatapos ng dekada 70, kasabay ng unti-unting paghupa ng Love Team era, nabawasan na rin ang paglabas ni Edgar Murtiz sa mga pelikula. Ngunit hindi ito nangahulugan ng pagtatapos ng kanyang karera. Sa halip, ito ay naging hudyat ng isang bagong yugto. Mas naging aktibo siya sa telebisyon, kung saan ipinakita niya ang isa pa niyang talento, ang pagpapatawa. Noong dekada 80, naging bahagi si Edgar ng iconic comedy group na Bad Bananas. Kasama ang mga kapwa mahuhusay na aktor na sina Christopher De Leon, Jay Ilagan at Johnny Delgado, bumuo sila ng isang uri ng komedya na matalino, mapangahas, at naiiba sa mga karaniwang palabas noon. Ang kanilang palabas sa telebisyon, ang Gowin Bananas, ay naging isa sa mga pinakatanyag at pinakapinuri na gag show sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Dito, ipinamalas ni Edgar ang kanyang husay sa timing at versatility, na nagpatunay na ang kanyang kakayahan ay hindi limitado sa pagiging isang matinee idol at dramatic actor. Ang Bad Bananas ay itinuturing ng mga pioneer na nagbukas ng daan para sa mga susunod na henerasyon ng mga gag show sa bansa. Ang paglipat sa likod ng kamera. Ang pagsilang ng isang direktor. Ang pinakamalaking transformasyon sa karera ni Edgar Murtiz ay ang kanyang paglipat mula sa pagiging nasa harap ng kamera patungo sa pagiging malikaing isip sa likod nito. Ginamit niya ang kanyang mga taon ng karanasan bilang aktor upang maging isang epektibong direktor, partikular sa genre ng komedya at variety show. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng mga matatagumpay na programa sa telebisyon. Isa sa kanyang pinakakilalang obra bilang direktor ay ang long-running kiddie gag show na Going Bulilit, nagsimula noong 2005.
na naging tahanan at sanayan ng maraming batang bituin na ngayon ay mga pangunahing aktor at aktres na. Naging instrumento siya sa paghubog ng talento ng mga kabataan. Sinundan ito ng tagumpay ng Banana Split. Nagsimula noong 2008. Isang gag show para sa mga nakatatandang manonood na nagpatuloy sa legasya ng Going Bananas. Nagdirect din siya ng mga episode para sa drama series na Mga Anghel na Walang Langit at ng noontime show na Happy Yippee Yehey, 2011. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbing creative director ng popular na programang Wow Wow Win sa GMA Network. Bagamat hindi na siya madalas na nakikita sa screen, ang kanyang impluwensya at malikaing input ay nananatiling mahalagang bahagi ng industriya. Ang kanyang matagumpay na paglipat mula sa pagiging artista tungo sa pagiging direktor ay isang patunay ng kanyang malalim na pag-unawa sa sining ng entertainment at sa panlasa ng masang Pilipino. Buhay personal, pamilya, at pananaw. Sa kabila ng kanyang matayog na narating sa showbiz, nanatiling simple ang buhay ni Edgar Mortiz sa labas ng limelight. Noong 3 Abril, 1977, ikinasal siya kay Milet Santos. Ang kanilang pagsasama ay nananatiling matatag at maligaya hanggang sa kasalukuyan. Isang bagay na bihira sa magulong mundo ng showbiz. Biniyayaan sila ng 4 na anak, sina Maria Frances Camille, Maria Carmela, Frasco at Baji, na pawang naging matagumpay na rin sa kanilang makalarangan. Bilang isang tao, si Edgar ay inilalarawan bilang masayahin at may mababang kalooban. Mahilig siyang sumayaw, umawit at kumain, lalo na ng mga pagkaing Pilipino. Ayaw niya sa mga taong mapagpanggap. Ang kanyang personal na filosofiya ay nakasentro sa ginintuang aral. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang pangarap niya magkaroon ng maraming pelikula at sumikat sa showbiz ay kanyang natupad at nalampasan pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at katanyagan, nanatili siyang nakatapak sa lupa at laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Konklusyon. Isang ligasya ng pag-angkop at husay. Sa edad na 67, si Edgar Mortiz ay nananatiling isang aktibong puwersa sa industriya ng aliwan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang matini idol na lumipas ang panahon, kundi isang salaysay ng patuloy na pag-unlad at pag-angkop. Mula sa pagiging isang kinakikiligang aktor at mga awit, naging isa siyang haligi ng komedya, at ngayon ay isang iginagalang na direktor at creative mind. Ang kanyang buhay at karera ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Naipakita niya na ang tunay na sining ay hindi nalilimitahan sa isang larangan lamang, at ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa tindi ng kasikatan, kundi sa kakayahang manatiling relevant, magbigay ng inspirasyon, at mag-iwan ng isang pangmatagalang pamana. Ang mga ambag ni Edgar Mortiz noon at ngayon ay mananatiling nakaukit sa alaala ng industriya at ng milyon-milyong Pilipinong kanyang naaliw at patuloy na pinapasaya.